Makikipagtulungan ang Pilipinas sa Republic of Korea para sa pagpapalakas ng universal healthcare sa bansa. Pilipinas, tinaguri ang Health Workforce Development Hub at Global Epicenter for Nursing Excellence. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Tinaguri ang Health Workforce Development Hub at Global Epicenter for Nursing Excellence ang Pilipinas sa ginanap na World Health Assembly kung saan dumalo si Department of Health o DOH Secretary Ted Herbosa. Dito ay binahagi niya ang estratehiya ng bansa upang matugunan ang kakulangan sa mga healthcare workers sa buong mundo nang hindi nasasakripisyo ang lokal na pangangailangan. Ayon kay Herbosa, pinalalakas ng pamahalaan ng mga training, faculty exchange at capacity building upang magkaroon ng makabuluhang knowledge exchange sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Sa pamamagitan ng kooperasyong ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong nurse na matuto sa mga healthcare system ng ibang bansa habang pinapanatili ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Sabi naman ni Health Undersecretary Albert Domingo, nagkaroon na rin ng Code of Practice on International Recruitment kung saan tumutulong pabalik ang mga bansang kumukuha ng mga healthcare workers sa Pilipinas. Kasi dati take and take lang yung nangyayari eh. So ngayon ipinaglalaban ni Secretary Herbosa sa utos ng Pangulong Marcos, hindi lamang yung pagbigay ng mga nurses, pero yung kapakanan ng mga naiiwan dito sa ating bansa. Samantala, mas tumibay pa ang sistema ng patient safety sa Pilipinas at nagpapatuloy ang pagpapalawak nito. Ayon kay Dr. Nilam Dingra, ang Vice President at Global Chief Patient Safety Officer ng Joint Commission International, malaking bagay ang pakikibahagi ng Pilipinas sa pagpapanatili ng mga sistema sa kaligtasan ng mga pasyente dahil na ipapakita na kaya itong gawin sa lokal na konteksto dito sa bansa. So I would say that the Philippines has taken an approach of health system strengthening and has really demonstrated that it is possible to achieve zero harm in healthcare through a journey on pathways. Kasado na rin ang paghahanda ng Pilipinas para sa mga susunod na hamong pangkalusugan. Sa World Health Assembly, pinangunahan ng Department of Health kasama ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM at International Vaccine Institute o IVI ang pandaigdigang talakayan upang palakasin ang local at regional vaccine manufacturing. Layon ng hakbang na ito na matiyak na magiging sapat ang kakayahan ng bansa sa paglikha ng sariling bakuna. Ayon sa DOH, sa pamamagitan ng pinaigting na research and development, hindi naaasa pa ang Pilipinas sa global supply chain sa panahon ng pandemya. Samantala, makikipagtulungan ng Pilipinas sa Republic of Korea para sa pagpapalakas ng Universal Healthcare o UHC sa bansa. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding sa World Health Assembly, magkatuwang ang dalawang bansa sa pagpapalakas ng mga public health programs, digital health, mental health services at iba pa. Malaki rin ang ambag ng Korea sa paggamit ng teknolohiya sa primary care tulad ng mga ultra-portable X-ray na dinadala sa mga malalayong komunidad na walang health facilities. Bilang isang global AI hub, tutulungan din ng Korea ang Pilipinas sa AI trainings para sa mga healthcare workers. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang paggamit ng AI upang mapabuti ang serbisyo publiko sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.